ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. May flood control scandal na, may bagong pork barrel pa, pero tila maikli lang ang sagot ng Malacanang sa alegasyon laban sa presidential son. Kaya na niya yan. Tinawag kasi ng PCIJ na pork barrel king si Representative Sandro. Ang kanyang allocables daw umabot sa bilyong-bilyong piso. Kampante raw ang palasyo na kaya itong sagutin ng anak ng Pangulo. Dawit din sa PCIJ report ang tsuhin ni Congressman Sandro. Pero wala pa siyang tugon dito. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Sandro Marcos at Martin Romualdez tinawag na pork barrel kings. Higit 30 bilyong pisong pondo, matik daw na napupunta sa dalawa. Mga DPWH officials na co-accused ni Zaldico naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan. Kabilang dito si Maintenance Division Chief Juliet Calvo. Live streaming ng ICI nagsimula na. Congressman Benjamin Agaraw, kilala nga ba ang mga diskaya? Puganteng si Cassandra Ong nasa Pilipinas pa ayon sa Malacanang. Exclusive election victory ni Rosales Pangasinan Vice Mayor John Isaac Ko, pinawalang bisa ng korte. Ko, pumalag. At isa pang exclusive single but current status ni Gerald Anderson, alamin. Umabot sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. May sagot naman ang Malacanang dito. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. May tiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan na automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si presidential cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na tanging si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi. Ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa District Engineer hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable, nagmumula kasi ang BBM Parametric Formula sa mga District Engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan ng kanyang allocable.
Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola kung magkano at anong projects ang i-endorse ng DPWH at ng Budget Department. Ayon yan kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025 budget. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Umarap na sa Sandigan Bayan para sa kanilang arraignment ang siyam na opisyal ng DPWH na dawit sa flood control corruption scandal. Ang kanilang inihaing plea sa agenda report ni Joan Manalo. Not guilty plea. Ito ang inihain ng DPWH officials na kinasuhan ng graft at malversation sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito sa 289.5 million peso na substandard flood control project na isang road dike sa Oriental Mindoro. Muling humarap sa Sandigan Bayan ngayong araw ang siyam na mga akusado para sa kanilang arraignment. Dumating sila bandang alas 8 ng umaga. Kasamang ilang opisyal ng BJMP. Kasama sa naghain ng not guilty plea si DPWH Mimaropa Maintenance Division Chief Juliet Calvo. Sa isang pahayag, nanindigan ang kanyang legal counsel na si Attorney Juanito Lim Jr. na hindi ghost project ang road dike sa Oriental Mindoro at almost completed na raw ito. Pero matatanda ang tagged as substandard ang nasabing proyekto at hindi ghost. Ibinahagi rin ni Lim sa korte na nagsumite na ang kanilang panig ng written opposition sa mosyon na i-consolidate ang mga kaso ni Calvo sa iisang dibisyon. Sa ngayon, Sandigan Bayan 5th Division kasi ang may hawak sa graft charge ni Calvo, habang nasa 6th Division naman ang malversation charge nito. Not guilty plea rin ang inihain ng iba pang mga akusado sa malversation charge nila. Inatasan naman ang kampo ng mga akusado ng malversation na muling humarap sa Sandigan Bayan ngayong December 9 at 10 para sa pre-marking ng documentary exhibit at possible stipulation. Nakatakda namang magsimula ang pre-trial ngayong December 11 at isasagawa ito mula Lunes hanggang Huwebes. Kasama na rin dito ang pagmamarka ng mga ebidensya at paglilista ng mga posibleng testigo. Sa ngayon, 6 na akusado ang nananatiling at large, kabilang si resigned Congressman Zaldico na ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla ay maaaring nasa Portugal. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Bukas ang Malacanang sa posibleng pag-alok ng pabuya para kay Zaldico. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa ito napag-uusapan sa ngayon. Anya, ang mahalaga ngayon ay matuntun muna ang kinaroroonan ng dating kongresista na itinuturing na isa sa mga utak ng flood control scandal. Sa ngayon po, wala pong napag-uusapan sa ganyan. Pero since nadinig po sa inyo, maaari po siguro i-considera. Pero as of now, wala pa po napag-uusapan tungkol dyan. Sa unang pagkakataon, isinapubliko ng ICI ang pagdinig nito kaugnay sa flood control scandal. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Ian Maghanoy live mula sa ICI headquarters dyan po sa Taguig. Ian, sino ang buena mano dito sa live streaming ng ICI hearing? Pinky, humarap na nga sa investigating panel ng Independent Commission for Infrastructure si Laguna 4th District Representative Benjamin Agarao Jr. Si Agarao ay isa sa mga kongresistang itinuro ng Diskaya Couple na umunoy na kinabang sa 10 to 25% na kickback o katumbas ng 9 million pesos na anomalya sa flood control scandal. Hindi tulad ng mga naunang iniimbestigahang mga mambabatas ng ICI, hindi nag-request ng executive session si Laguna Congressman Benjamin Agarao Jr. Kaya sa unang pagkakataon, naging bukas sa mata ng publiko ang pagdinig. Itinanggi rin ni Agarao ang kanya umano'y kaugnayan sa tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya. Itinanggi rin niyang nakatanggap siya ng bulldog mula sa Diskaya Couple bilang regalong kaakibat ng anomalya.
Depensa niya, hindi pa raw siya kongresista noong 2022, kundi ang kanyang anak na si Jam Agaraw. Una-una, hindi ko po naman talaga personal na kilala o kaibigan yung mag-asawang Diskaya. Gayunpaman, positibo niyang kinilala ang nagngangalang Alvin Mariano na siyang public works engineer ng distrito na aniya ay kanya ring lubos na pinagkakatiwalaan. Si Mariano ang itinuturong bagman ng kongresista base sa naunang alegasyon ng mga Diskaya. How many times do you meet with the district engineer in a year? Sa totoo lang po, nakakaharap ko lang po ang district engineer pagka po may problema doon sa barangay o kaya po lumabas na po yung mga project. Pero hindi po ako nakikialam sa organisasyon ng DPWH. Pero lumabas sa investigasyon ng ICI na walang muwang ang kongresista kaugnay sa budget na ginagamit ng DPWH Calabarzon para sa flood control ng sariling distrito. Ayon pa sa komisyon, nasa 2.9 billion pesos ang aprobadong budget ng distrito alinsunod sa General Appropriations Act o GAA. Pero 900,000 pesos to 1.2 million pesos lamang aniya ang regular na budget ng distrito base naman sa kongresista. Depensa ni Agaraw, hindi niya kailanman pinakikialamanan bilang mambabatas ang mandato ng Public Works kaugnay sa pagtanggap at pag-aproba ng project requests ng halos 300 barangay ng distrito. Alam yun, Your Honor, kasi hindi po ako miyembro ng appropriations o ng BICAM. Basta po yan, nagsisimula po sa NEP, sinasama po yung request ng mga barangay po o ng munisipyo doon sa aming lugar, yung po 16,294 barangays. Ibig yung sabihin na naglagay sila ng project sa inyo na worth 900 million, hindi nyo alam na may ng project sa lugar ninyo? Your Honor, DPWS po kasi nagsasubmit nun eh. Pigi, sa ngayon, ilang mga mambabatas pa ang pawang mga nakapila para sa ICI probe na inaasahang bukas o sa mga susunod na araw ngayong linggo ay susunod na maimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure. Kabilang dyan sa mga susunod na imbestigahan ng komisyon ay si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos. At dahil nga bukas na ang live streaming ng komisyon para sa mga hearing ng mga kongresista na hindi naman nag-request ng executive session na inaasahan ng komisyon na ilang mga sensitibo at personal na impormasyon ay maaring maitanong o kaya ay maibahagi sa gitna ng pagdinig. Pinky? Alam mo, Ian, meron akong nakita kanina na clip na tama ba itinanong si Congressman Agaraw if he was willing to submit his cellphone? Meron bang nangyaring ganon? Tama yan, Pinky. Ay tinanong nga ng komisyon kung pwedeng isubmit ni Congressman Agaraw yung kanyang smartphone para maimbestigahan ng komisyon. Pero ayon naman kay Congressman Agaraw ay dahil nga may mga sensitibong impormasyon sa loob ng kanyang smartphone ay kailangan niya muna magpaalam sa kanyang misis para maimbestigahan nga ito ng komisyon. Pinky? Okay, so ibig sabihin hindi niya ito isinumite, magpapaalam muna siya doon sa kanyang may bahay. At narinig ko din na parang humingi pa ng apology si Justice Reyes sa congressman dahil nga sa pabor na hinihingi sana isumite yung kanyang cellphone, di ba? Tama yan, Pinky. Humingi nga ng paumanhin si ICI Chairman retired Justice Andres Reyes Jr. dahil nga kailangan niya pang humingi ng impormasyon na manggagaling sa smartphone o personal na smartphone ni Congressman Agaraw Jr. At dahil nga dito ay pabiro na rin na sinabi ng ICI na hindi nila gusto mag-live streaming dahil sa mga ganitong rason. Yun, Pinky? tama. Narinig ko rin yun. Maraming salamat sa iyo, Ian Maghano, ay nag-uulat ang live mula sa ICI headquarters sa Taguig. Going 3 weeks nang wala si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado at sa mga kumukwestiyon daw sa kanyang paid absences. May payo si Senate President Tito Soto. Yan ang agenda report ni Hannah T.
Inudyok ni Senate President Tito Soto na magreklamo na lang sa Ethics Committee ng Senado ang sino mang concerned sa attendance ni Senator Bato de la Rosa. Una na kasing lumitaw na walang no work, no pay rule para sa mga mambabatas, kahit gaano pa sila katagal absent. Siguro kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin itong ganyan, at saka let's say gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Ito ang magandang remedyo para matalakay natin yan. Magtatatlong linggo ng missing in action si Senator Bato de la Rosa sa Senado, kasunod ng report ng Ombudsman na may arrest warrant na raw ang ICC laban sa kanya, kaugnay na madugong war on drugs ng Duterte administration. Una nang kinwestiyon kung dapat na bang mag-craft ng Senate rules kaugnay ng pagpapasahod sa mga senador kahit absent sila. Pero duda si Soto kung makakapag-amyenda ng ganitong rule. Allotted na rin daw ang budget para sa sweldo nila. May hirit pa si Soto. Sa Congress nga, mayroong isang buong taon hindi mapasok eh. Wala naman silang ginagawa, wala rin umaawal eh. Diba? O ito, 2 to 3 weeks pa lang. Napakaraming congressman na ginagawa yan dati, ba't hindi nyo question? Sir, wala pong Bakit ngayon ang Senate na napapag-initan sa 2-3 linggo hindi pumasok? Functioning pa rin naman daw ang opisina ni De La Rosa dahil may mga staff pa rin siya roon. Pinaalala naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na option ito ni De La Rosa, lalo na't kailangan niya raw ng assurance na mapoprotektahan ng gobyerno ang karapatan niya sakaling totoo ang ICC warrant. Yung gobyerno dapat i-assure si Senator Bato na mayroong proseso. Di ba? Kasi kung sasabihin anytime pwede kang damputin at dalhin sa ibang bansa, hindi ko sinasabing option sa lahat yun. Huwag magpakita. But when your life or liberty is threatened, you really think of options. Sa panahon ni na dating Senador Laila de Lima at Sonny Trillanes, nagpatuloy ang kanilang sweldo kahit detained sila kaugnay ng kani-kanyang kaso. Nakapag-file din sila ng legislation habang nakakulong. Nagtuloy-tuloy din ang sweldo ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kahit nagtago siya ng higit kumulang 1 taon kaugnay ng isang criminal case noong 2010. Nagbiro pa raw si De La Rosa kay Lacson nang kamustahin niya ito. Ani De La Rosa, ibibreak daw nito ang record ni Lacson pagdating sa pagtatago. Hanggang ngayon, wala pa rin daw personal communication si De La Rosa kay SP Soto tungkol sa kanyang absences. Base sa Senate rules, ilan lang sa mga nakalagay doon ang quorum at penalties, gaya ng suspension o expulsion kapag may disorderly behavior ang isang senador. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Nasa Pilipinas pa rin at patuloy na tinutugis ng mga otoridad si Pogo Incorporator Cassandra Leong ayon sa Malacanang. Batay daw sa report ng DILG, itinuturing na siyang pugante matapos bigong masilbihan ng warrant of arrest. Co-accused ni former Duterte spokesperson Harry Roque si Ong sa kasong human trafficking dahil sa kanila umanong papel sa illegal operation ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Humingi po tayo ng response mula sa DILG. At ang sabi po ay sa kasalukuyan, base sa kanilang records, nasa Pilipinas pa po si Miss Cassandra Ong. At patuloy pa rin po ang paghahanap sa kanya dahil nga siya po ay tinatawag na fugitive dahil may warrant of arrest na po. At kausapin po natin ngayon, Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni Cassandra Ong. Attorney Topacio, magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi, Ma'am Pinky. Always a pleasure to see you. Thank you, sir. Okay, nasa na po si Cassandra Ong? Well, your guess is as good as mine. Dahil sabi ko nga po sa aking mga opisyal na pahayag, it's been a while na mayroon po kami na linya ng komunikasyon with Miss Cassandra Leong. Are you still serving as her counsel? Opo, kasi alam niyo po, under the rules on legal ethics and the code of professional responsibility, unless we have unequivocal communication from our client na kami po ay terminated na ang aming engagement, we still have to perform whatever legal services we can extend to her under the circumstances, which is part of our sworn duty as lawyers and advocates for a certain client.
But attorney, if you haven't spoken to her, how do you know that you will still continue to be her lawyer? Yun nga po, absent any Okay. termination, we will have to continue. Kasi yun po talaga ang duty ng isang abogado. Opo. Unless may sinabi sa inyo na, okay, papalitan na kita o we are dispensing with your services, ay kailangan pa po rin naming magsilbi. Sapagkat otherwise, we will be recreant in our duties as a lawyer. And forgive me for asking this, but is she still paying you to be her lawyer? Well, that is beside the point po. Because ay tinuro sa akin ng aking ama, a lawyer who regulates his efforts by his fees is a traitor to the profession. Hindi po lamang ang bayad sa abogado ang consideration ng pagiging abogado. It is a sacred duty, kaya nga po ang tawag po sa pagiging abogado, it is a priesthood at the altar of justice. Hindi porket hindi na kayo binabayaran o hindi kayo binayaran o libre, ay hindi na po ninyo ipagtatanggol ang isang kliyente. So patuloy pa rin ang iyong trabaho para po pag-ipagtanggol si Cassandra Ong. Attorney Ferdy, when was the last time you spoke to her? It's been a while because yung iba pong mga ginagawa po namin sa kanya ay in connection with a special power of attorney. However, yun nga po ang sinasabi namin pagka nagmi-meeting po kami sa law firm, there was a recent decision of our Supreme Court that says that if your client is not present, then there is a very limited range of activities that you can do in order to continue representing her. Okay, But sorry. nonetheless, Attorney to the Ferdy, best of sorry. our Did you ability, say yes, limited range or unlimited range? Hindi ko lang po narinig. Unlimited po, limited. In the absence of a client. So, limitado po. That is our quandary, but nonetheless, limitado man po yung aming maaring gawin. Kung ano po ang magagawa namin, ay gagawin pa rin po namin. Ayon po sa aming katungkulan bilang mga abogado po ni Ms. Ong. But what is your, I guess, advice as her lawyer? Do you think that she should show up? Dapat ho bang harapin niya yung kaso laban sa kanya? Ano ho ang... Unfortunately, I'm sorry po. Go ahead, sir. Opo, well, unfortunately, we cannot broadcast whatever advice we give our client because that would be violative of the confidentiality clause between lawyer and client. But rest assured that in all of our legal advice directed towards her, we will never advise her to violate the law, and we will always advise her to act in accordance with what is stated in the law. Then that would mean to me, as a non-lawyer, that you would advise her na harapin po yung kanyang kaso. We can only advise her, Ma'am Pinky, but of course, since she is an adult and she's vested with free will, the final decision will always be with our client, regardless of our advice. I mean, how do you know, how would you be able to communicate with her, given that you would want to advise her on how to confront the charges against her? What kind of communication do you have? As I said, yun nga po ang aming quandary. Hindi namin masabi yung advice through the usual channels. Hindi naman namin pwedeng i-broadcast na parang panawagan dahil may lawyer-client confidence rule. So, we are doing our best. Hahanap po kami ng way na mag-communicate sa kanya. Ngunit kung talagang wala, then we will have to do what is best with what we have. What is one way to be able to get the message to her? Well, it should be in a manner that is effective and direct, but also vested with a certain degree of privacy. Kasi nga po, any advice is lawyer-client work product. It is privilege. It is non-discoverable. So kailangan po, that would be a matter between the lawyer and client. Para pong, ano po yan yung doctor-patient privilege eh. So it is that sacred na hindi po pwedeng i-transmit to a third party or through other channels wherein there may be a leakage of what we will say to her. So, what happens to her case in the event that she's not going to be found or she doesn't appear? How do you plan to face this on behalf of your client?
Yung isa pong kaso niya sa Pasay MTC ay na-arraign po siya. Therefore, that case may continue in absentia. Okay. With respect to the qualified human trafficking case, wherein she has not yet been arraigned and therefore the jurisdiction of the court has not been acquired over her person, then it will have to be archived after a certain time that she does not appear, only to be revived if and when jurisdiction is acquired over her person. She surrenders or is arrested. So yun po ang procedural rules po with respect to those cases. Okay, thanks for clarifying that for us. Opo. Kapag ikaw ay na-arraign na, ibig sabihin may jurisdiction na yung korte sa'yo. Kapag Opo. hindi ka pa na-arraign, which is the case of Cassandra Ong now, the court does not take jurisdiction because basically they don't have jurisdiction of her because she did not appear or she was not arraigned. That's true. So, ang problema po ng abogado dyan, we cannot actively participate in her trial. So, we cannot make manifestations, we cannot cross-examine the witnesses. The only thing we can do is to act as observers because all trials are public by mandate of the Constitution and the rules of court. So, So, yun ang- pwede po kami pumunta ron at mag-observe, ngunit tahimik lamang po kami. We cannot speak. We can just take notes for use in her possible defense when she finally becomes available to participate in the proceedings. Yun ang magiging disadvantage, Attorney Opo, Topacio. that's a very big disadvantage, but katulad po ng sabi ko, we cannot shy away from our duty. So kami po ay pupunta roon para mag-subaybay po. But papaano ho kaya ang best recourse nito bilang kanyang abogado, seeing how this case might proceed? Would it be best, do you think, that she actually shows up? Or do you think that it's better that the court does not take jurisdiction of her para po magpatuloy yung kaso? But again, as mentioned a while ago, that could also prove disadvantageous for your client. I mean, if you were to tell us now, what would be the best course of action? For a lawyer, from a legal standpoint, of course, it would be best for a client, any client, for the lawyer to be able to participate actively in litigation. But of course, as I have said, no matter the advice of the client, ultimately, no matter the advice of the lawyer, ultimately it would be the client to make the final decision based on circumstances na maaring siya lamang ang may nakakalam. Katulad po ni Senator Panfilo Lacson, pioneer niya yung term na fugitive from injustice. So baka nararamdaman ni Ms. Cassandra Leong na from day one, her rights have been violated, kaya ayaw niyang magpakita. So maari pong yun. So, but of course, that is only conjectural. We will know when we finally communicate with her. Yeah, actually, that was my next question. If she actually feels that she will get a fair trial. Maari pong hindi, ang base ko po sa aking sinasabi ay yun pong pagtrato sa kanya. Umpisa pa lang man po noong yung Quadcom kung saan nakita mo for the first time in legislative history, the lawyer of a resource person was physically barred from talking to her in an effort to elicit answers that are violative of her constitutional rights. So, doon po ay tuloy-tuloy na. At ang para po sa amin, ang aming opinion dito sa qualified human trafficking, ito ay talagang this is a very flimsy case na hindi ko malaman kung bakit na i-final sapagkat wala naman pong basihan because she has no active participation in any human trafficking. But be that as it may, those circumstances may have led her to feel that she cannot get a fair shake from the government that is now in power. Let me circle back, sir, to the time that what happened actually to Cassandra Ong na nandun po siya sa custody, hindi ho ba, ng House of Representatives from what I recall. And she was there up until natapos po yung 19th Congress. Opo, she was ordered released sometime in December 13, 2024, if memory serves. Kaya nga po nagtataka ako, she was already released, but Rizzo Ontiveros expressed surprise recently
Dries Ontiveros is supposed to be a person who knows everything. And then May pa po yung kanyang warrant of arrest. Bakit recently rin lang hinanap siya nung si Saldico ay nagsalita na ini-implicate yung Pangulo dito sa floodgate scandal. So, mula nung December 2024, Attorney Ferdy, when was the last time you spoke to her? I will have to check my records. We spoke sporadically because at the time she had an ongoing case with the Pasay RTC, and of course, at the preliminary investigation for the qualified human trafficking was ongoing. But after that, the communication lines, the exchange of communications between our office and our client became few and far between. Is it true that she was in Japan? I have no idea, maybe. The authorities said that she was struck in Japan. I don't know when. So the government would be in the best position. It would have the resources, the means, and the manpower to be able to say where she is at any given moment. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Ferdinand Topacio. Yes, it's always a pleasure, ma'am. God bless, and thank you for the To opportunity. you too, Legal Counsel ni Cassandra Ong. Malacanang may buwelta kay suspended Congressman Kiko Barzaga. Susunod yan sa agenda. Para sa lagay ng panahon sa Legazpi City, inaasahan ang generally fair weather conditions mula bukas. Pero sa araw ng Huwebes hanggang sa araw ng Linggo, maulan na panahon na ang dapat asahan dahil ang minomonitor na sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay posible nang makaapekto sa Bicol Region. Ang agwat ng temperatura mula bukas hanggang sa araw ng Huwebes ay papalo mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Papasok ng Commonwealth Avenue, mabilis naman ang kabilang lane. Ginagamit lang daw ni Cavite Congressman Kiko Barzaga ang pangalan ni PBBM para sa kanyang propaganda. Ayon yan kay Palace Press Officer Claire Castro. Matapos kasing suspindihin ng 60 days, inakusahan ni Barzaga ang Pangulo na may basbas niya ang hatol ng House Ethics Committee. Giit ni Castro, desisyon ito ng Kamara, hindi ng Pangulo. Nag-ugat ang suspensyon kay Barzaga dahil guilty umano ito sa disorderly behavior online kung saan may mga naging pahayag siya laban sa gobyerno. Po yung mga lewd photos na kanyang pinost, hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito'y pinost. At yung mga sinasabi niya mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Matapos suspindihin, inalis na ng tinaguriang Congress Meow ang mga questionabling post niya sa social media. Mga ebidensya ng umano'y bid rigging activities ni resign Congressman Saldico. Yan daw ang target na makalap ng NBI sa kanilang pag-inspeksyon sa isa sa mga property ng dating mambabata sa BGC. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve. Matagumpay na napasok ng mga operatiba ng NBI Organized Transnational Crime Division ang 600 square meter property ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico sa isang high-end condominium building sa Bonifacio Global City sa Taguig. Bitbit nila ang inspection order na ipinagkaloob ng Makati Regional Trial Court sa Philippine Competition Commission na target ang mga dokumentong maaaring magpatunay sa umano'y bid rigging activities ni Ko sa mga iniimbestigahang flood control project. Katuwang ng PCC, hindi lang ang NBI OTCD, kundi pati na rin ang Public Corruption Division. Nilinaw ng NBI na taliwa sa search warrant, ang pinahihintulutan lang ng isang inspection order ay ang pag-examine, pagkopya at pagdokumento ng mga impormasyon para maiwasan ang evidence destruction habang nagpapatuloy ang investigasyon.
14 na araw ang bisa ng kautusan at ang implementasyon kailangang alam din ng kabilang panig. Hindi bababa sa 5 abogado ng dating mambabatas ang present sa inspection ngayong araw. Ang sinalakay na property sa gusaling ito ay nakapangalan daw sa isa sa mga kumpanya ni Ko. Sa parehong building din umano nag-report for duty ang lumitaw na Senate whistleblower na si Orly Guteza nang manilbihan ito bilang dating security consultant na ngayon pinaghahanap na flood control big fish. Batay ito sa kanyang sworn statement sa Senado. Noong nakaraang linggo, isa ring BGC condo ang sinugod ng Southern Police District para sana silbihan ng arrest warrant si Ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak ang kinaroroonan nito. Buwan ng Oktubre nang maghain ng bid rigging complaints ang DPWH sa PCC laban sa Sunwest Construction and Development Corporation ni Ko kaugnay sa maanumalyang flood control projects sa Oriental Mindoro. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Planned publicity stunt lang. Yan ang tawag ni CWS Party List Representative Edwin Guardiola sa tangkang pakikipag-selfie sa kanya ni Batangas Congressman Leandro Leviste sa plenaryo kahapon. Sa kanyang pahayag sa social media, serious breach daw ito ng parliamentary decorum. Tinawag din niyang co-conspirator ni Leviste ang Billionaire News Channel matapos i-post ang nakuhang video at kopya ng selfie. Pero tila singled out ang BNC dahil hindi lamang kami ang nakakuha, nag-post at nag-ere ng naturang insidente. Panawagan niya sa kapwa mambabatas at anyay media collaborators, respetuhin ang kamera. Una nang isiniwalat ni Leviste ang pagiging contractor ni Guardiola bago pa ito pinakasuhan ng ICI at DPWH sa Ombudsman. Tila pinaringgan din ni Leviste ang kapwa kongresista kahapon nang sabihing inuuna pa ang ethics case ni Cavite Congressman Kiko Barzaga kaysa kay Guardiola. Pinaiimbestigahan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa ICI ang 4.4 billion peso flood control project sa unang distrito ng Davao. Ayon sa kongresista, dumaan sa 80 kontrata ng 30 kumpanya ang dalawang proyekto mula 2019 hanggang 2022. Nais ipasilip ni Tino ang mga humawak ditong kontraktor at pasagutin din si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Red flag o may mga posibleng anomalya, that's from 2019 to 2022 involving at least 80 contracts. No? So iba-ibang tipo ng mga anomalya nakita natin, merong double funding, merong mga iba yung location at saka mas maiksi yung flood control project kaysa dun sa inaprubahan sa budget. So possible overpricing ito. Isang independent commission ang mag-iimbestiga sa malaking sunog na ikinasawi ng 12 ng katao sa Hong Kong. 25 na ang naaresto dahil dito. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Nagluluksa pa rin ang Hong Kong isang linggo matapos ang malagim na sunog sa high-rise apartment complex sa Tai Po District. Bukod sa dasal, nag-alay din ng mga sulat at bulaklak ang mga residente para sa mga biktima ng trahedya. Hindi bababa sa 151 ang namatay. Sa paghahalughog ng pulis sa nasunog ng mga gusali, nadiskubre ang mga katawan sa mga bubong at stairwell. Hindi nila natakasan ang apoy. 4 na po ang nawawala pa rin. 13 ang inaresto ng mga otoridad for suspected manslaughter. 12 naman dahil sa suspected corruption. Substandard renovation materials ang nakikitang dahilan ng sunog. I call for thorough investigation and serious reform. We will overcome the obstacles of vested interests, pursue accountability, regardless of who he or she is. We must uncover the truth
ensure that justice is served, let the deceased rest in peace, and provide comfort to the living. Therefore, while criminal and fire investigations are proceeding continuously, I will establish an independent committee to conduct comprehensive and in-depth review to reform the building work system and prevent similar tragedies from occurring in the future. Sabay sa pangako niyang hustisya, nagbabala si Hong Kong Chief Executive John Lee sa sinumang mananamutahe ng investigasyon sa sunog. I will not tolerate any crimes, particular crimes that exploit the tragedy that we are facing now. At sa harap nga ng trahedyang yan, pagkakaisa rin ang kanyang panawagan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Reforma sa party list system isinusulong sa Senado. Susunod yan sa Agenda. Para sa lagay ng panahon sa Tacloban, asahan ang mga pag-ulan bukas hanggang sa araw ng Huwebes. Ang mga biglaang pagbuhos ng malakas na ulan ay mararanasan sa hapon o gabi. Pagsapit ng Biyernes, bagyang kakalma ang panahon pero mananatiling maulap ang kalangitan. Sa weekend, dahil inaasahan, napapasok ang minomonitor na sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay maulan na panahon ang mararanasan. Ang temperatura naman sa Tacloban mula bukas hanggang sa araw ng Linggo ay maglalaro mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Moderate ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light to moderate naman ang kabilang lane. Binuo ang party list system sa Kongreso para bigyan ng boses ang marginalized sector. Pero ginagapang lang daw ito ng mga politiko para sa pansariling interes. Kaya naman isinusulong ngayon ang reforma sa sistema. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannah T. Isinusulong sa Senado ang isang reforma sa party list system ng Pilipinas. Sa Senate Bill No. 1559 ni Senator Bam Aquino, gusto nitong repasuhin at higpitan ang party list system para tiyaking ang mga kinatawan nito ay totoong nagsisilbi sa marginalized at underrepresented sectors ng bansa. Paraan na rin daw ito para sugpuin ang korupsyon. Sa isang 2025 study ng election watchdog na Kontra Daya, 86 out of 156 na accredited party list groups sa 2025 midterm elections ay konektado naman sa political dynasties o malalaking korporasyon. Sa 63 party list groups na pinroklama noong May 19 bilang bahagi ng 20th Congress, 40 rito ay kabilang sa nasabing ulat. Ipinanawagan na rin ng iba't ibang organization gaya ng John J. Carroll Institute on Church and Social Issues na ibalik ang dignidad at orihinal na intensyon ng party list system. Ani Aquino, ang findings na ito ay patunay umanong exploited na ng mga makapangyarihan ng mga party list. Sa kanyang panukala, aatasan ng COMELEC na magsagawa ng public evidentiary hearings para i-verify kung truly represented nga ang bawat sektor na sinasabing pinaglilingkuran ng mga party list. Titiyakin din ng prosesong ito na ang kanilang nominees ay tunay na galing sa sektor na iyon. Hindi rin papayagan bilang party list nominees ang mga taong may kaugnayan sa incumbent officials ng up to third degree, pati na rin ang mga individual na kasalukuyan o naging government contractors, kabilang ang mga nasa company na kasali sa government infra projects. Una nang uminit ang mata ng publiko sa Kongreso nang matuklasang may mga contractor o congressman na contractor sa flood control scandal. Ipinakilala ang party list system sa bansa noong 1998 matapos itong maging batas noong 1995. Sa ilalim nito, 20% ng kabuang miyembro ng House of Representatives ay nakalaan para sa party list groups. Ayon sa konstitusyon, bibigyan ng party list ng boses ang marginalized o underrepresented sectors sa Kongreso. Pero nagbago ang landscape ng party list system matapos ang landmark desisyon ng Korte Suprema noong 2013.
Ayon dito, hindi na limited sa marginalized sectors ang party lists. Hanggat kinakatawan ng party list ang isang sektor na tinutukoy ng batas, maaari itong sumali sa eleksyon. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Ilang buwan nang tapos ang eleksyon pero pinagdedebatihan pa rin kung sino ang uupong Vice Mayor ng Rosales, Pangasinan. Ipinawalang bisa kasi ang proklamasyon ni John Isaac Go kasunod ng election protest ng kabilang partido. Yan ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. How can these people tell us what to do, when to do it, how to do it? Emosyonal si Rosales, Pangasinan Vice Mayor John Isaac Go nang humarap sa Bilyonaryo News Channel. Dahil ito sa anya'y hindi katanggap-tanggap na desisyon ni RTC Branch 53 Presiding Judge Roslyn Andrada Borja sa election protest na inihain ng kanyang nakatunggali noong eleksyon na si Susan Casareno. Sa desisyong inilabas ni Judge Borja noong November 28, pinawalang bisa ang pagkakaproklama kay Go bilang vice-alkalde ng bayan ng Rosales. Nakakainis, nakakagalit. Yun na nga lang yung meron kami, kukunin nyo pa sa amin yun. I can say this for a fact because before I ran for politics and became a politician, I was first an ordinary citizen. So kung merong gustong tumakbo tapos nanalo, malinis, gaganin ninyo. Kasi wala kaming kakilala. Galit din ang mga taga-suporta ng vice-alkalde. Kasi parang nabaliwala na po yung karapatan namin bumoto na hindi naman na nangyari yung gusto namin mangyari. Sayang po yung boto namin. Base sa opisyal at pinal na resulta ng bilangan ng May 2025 elections, nakakuha ng 20,201 votes si Go. 18,400 votes naman ang nakuha ni Casareno, kaya prinoklama si Go bilang Vice Mayor noong May 13. Pero nag-file ng election protest si Casareno. Ang aligasyon, nagkaroon daw ng vote buying, misread at manipulation of ballots. Hinarang ito ni Vice Mayor Go pero umusad ang pagdinig. Bandang huli ay nagkaroon ng recount. Sa hatol ni Judge Borja, sinabing si Casareno ay nakakuha na ng 20,705 votes. Samantalang si Go ay nakakuha ng 18,730 votes. Binatikos ni Vice Mayor Go ang desisyon dahil tampered na umano ang mga balota na naipresenta bilang ebidensya. Nagsumiti na si Casareno ng mosyon para maipatupad ang desisyon ni Judge Borja. Nag-file na rin ng mosyon si Vice Mayor Go para harangin ito. Inaasahang ilalabas bukas ang hatol sa mosyon na magkabilang kampo. Paglalaban namin ang boto namin kay Sir Go dahil talagang sure kami na siya ang nanalo. Hindi pa sumasagot si Casareno sa mga tawag at text ng Bilyonaryo News Channel. Tumanggi ring magbigay ng pahayag ang Municipal Treasurer ng bayan kaugnay sa aligasyon na nagkaroon ng tampering sa mga balota. Samantala, hinihintay pa rin ni Vice Mayor Go ang tugon ng COMELEC sa ipinila nilang petisyon at mosyon kaugnay sa election protest. Giit ni Go, isang malaking politiko ang nasa likod ng hakbang na siya ay mapatalsik bilang vice-alkalde ng bayan. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Bilyonaryo News Channel, Pangasinan. Bring your exports to the world. Yan ang panawagan ng Department of Trade and Industry sa mga Pinoy exporter. Ngayong pinagdiriwang ang Philippine Exporters Week. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Ang dried fruits at coconut delicacies ng kumpanya ni Audrey, big hit sa Amerika, Japan at Middle East. Malaking bentahe pa rin daw ang mga prutas na Pinoy at tila nahumaling din ang mga foreigner sa coconut food products. That would be the dried mangoes. It's still the dried mangoes for the Philippines. And then right now, we're also experiencing a lot of inquiries flowing in from our newest product, which is the coconut otap. Ang potato chips naman ng kumpanya ni na RJ, kaya raw sumabay sa imported brands.
Bukod sa Benguet potatoes ang gamit nila, ang bawat flavor daw, tatak Pinoy. Sa ngayon, yung mga potato chips natin, may iba't ibang flavors to showcase our product na kaya natin internationally and globally. Ilan lamang ang mga produktong ito sa mga showcase sa Philippine Exporters Week. At ayon nga kay Trade Secretary Cristina Roque, panahon na ng pagdadala ng Pinoy exports sa mas maraming parte ng mundo. A significant portion of the success is driven by markets with preferential trade agreements, Japan, Hong Kong, China, and Germany. Through the OMS, we are positioned to significantly boost exports to these critical destinations. Ayon pa kay Roque, inaasahang pipirma ng free trade agreements ang bansa sa European Union, Chile at United Arab Emirates sa susunod na taon, habang patuloy naman ang negosasyon para sa dagdag na zero tariff products sa Estados Unidos. Ayon naman kay Philippine Exporters Confederation President Sergio Ortiz Luis, patunay lamang ito ng pangangailangan ng dagdag suporta para sa export industry, lalo na sa mga maliliit na exporter na nagsisimula pa lamang sa industriya. As I've often emphasized, exports remain our best bet for sustained growth, and developing our exporters, especially our MSME, must be seen as an investment in national progress, not as an expense. Suma total, umaabot ng higit 17 billion pesos ang merchandise exports ng bansa mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Apektado ang iba't ibang industriya ng tumitindi pang corruption scandal sa bansa. Sa kabila nito, steady lang ang bentahan sa Philippine auto market. Ang detalye sa Agenda Report ni Mobility Correspondent G. Baroga. Flat ang car sales sa bansa sa unang 10 buwan ng 2025. Base yan sa pinakahuling report ng CAMPI, ang Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines, kasama ang Truck Manufacturers Association. Nasa higit 383,000 ang year-to-date sales as of October, mas mababa sa higit 384,000 noong 2024. Sa launch ng 30th Anniversary Coffee Table Book ng CAMPI, sinabi ni CAMPI President Romel Gutierrez na on-track pa rin ang industriya sa sales target nito. The 500,000 units remains an aspirational figure, but we are confident that come year-end, we would be able to at least close, we'll have figures close to 500,000, if not a little over 500,000. Commercial vehicles pa rin ang main growth driver ng car industry, pero patuloy din ang pag-arangkada ng electric vehicle segment. Sa datos ng CAMPI, nasa 24,000 ang year-to-date sales ng EV, which accounts for 6% market share. We saw increase in sales in the electric vehicle. Electrified vehicles. That includes, of course, hybrid vehicles and pure electric vehicles. So it's really the market for that segment is really growing, and it's really making an impact on the total industry sales. Ngayong taon din, naging epektibo ang Capital Markets Efficiency Promotion Act na nagtapos sa tax exemption ng pickup trucks. Nakita itong makakaapekto sa bentahan, pero sa ngayon, sinabi ng CAMPI na the market for pickup is still good. Sa mga bali-balita namang may leadership shake-up sa CAMPI, sinabi ni Atty. Gutierrez na normal process lang ang mga ganitong pagbabago at ia-anunsyo yan sa susunod na taon. After 13 years leading the organization, he says the experience has been meaningful. I still don't have plans, but I'm sure I'll be moving on from who knows, yeah. But it has always been a sense of fulfillment in the having to be in CAMPI at in a leadership position. Positive growth pa rin na nakikita ng CAMPI ngayong 2025 at sa susunod na taon, handa ang car industry for a better year dahil na rin sa new model introductions at improved supply chain. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel.
May bagong high-tech offering ang Samsung Electronics. Ipinakita na ng tech giant ang una nitong multi-fold smartphone na Galaxy Z Tri-Fold. Meron itong 3 panels at mas malaki ng halos 25% kumpara sa latest foldable model ng Samsung na Galaxy Z Fold 7. Una itong ibebenta sa South Korea simula December 12. Sunod itong ilulunsad sa China, Singapore, Taiwan, UAE at Amerika. Nasa 3.59 million ang presyo ng bagong phone o higit $2,400. I believe the foldable market will continue to grow. Recently, Fold 7 has been receiving a lot of love from customers, and we have learned a lot from that. The Trifold in particular could act as a catalyst that drives more explosive growth in key parts of the segment. Exclusive, Manila Mayor Isko Moreno sinampahan ng patong-patong na reklamo ng kapatid ni dating Mayor Honey Lacuna. Susunod yan sa agenda. Para sa lagay ng panahon sa Siargao, maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan at localized thunderstorms ang inaasahan bukas. Pagdating naman ng Huwebes hanggang Linggo, dahil sa ITCZ na patuloy na makakaapekto sa Mindanao, maulan na panahon ang dapat paghandaan ng mga residente ng Siargao. Kaya sa mga may balak magbakasyon sa Siargao this weekend, paghandaan ang mga biglaang buhos ng malalakas na pag-ulan. Ang temperatura naman mula bukas hanggang sa araw ng Linggo ay nasa pagitan ng 24 hanggang 28 degrees Celsius. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan. Sa northbound lane, heavy naman ang southbound lane. Naiinip na raw ang Malacanang dahil hindi pa nakakalusot ang panukalang 2026 national budget sa Senado. Relax lang ang sagot ni Senate President Tito Soto. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nag-alala ang Malacanang dahil Disyembre na, hindi pa lusot sa second reading ng Senado ang panukalang batas para sa 2026 national budget. Ayaw po ng Pangulo ng reenacted budget. Alam po natin yan. So hanggat maaari, bilis-bilisan natin, although kahit tapos na yung kapos ang panahon, sana po mas mapabilis natin. Pero agad namang pinawi ni Senate President Tito Soto ang pangamba ng palasyo. Okay na. Sabi mo sige tayo na Sa pagbabalik sesyon ng Senado ngayong hapon, isinalang na sa period of amendment ang House Bill number 4058. Pero hindi agad nasimulan dahil kwestiyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung nasama na sa committee report ang mga amendment batay sa mga lumabas na panukalang pagbabago sa budget sa period of interpellations. The committee report was your amendments to the GAB. Yes, tama ho. Yes. So what we're talking about here today, the committee amendments, is the amendments to the committee report. Yung amendments po to the committee report will come in the form of individual amendments. Yes, so I'm clarifying, so there is no committee amendments. Wala po. Kasi Yes, yung committee report po is the committee amendments. So if there's no committee amendments, that means that none of our interpellation hit the spot. Hinanap naman ni Senador Francis Escudero kung sino-sinong senador o kung ang ahensya ba ang nagpanukala ng mga pagbabago sa budget ng ilang ahensya na siyang nakapaloob ngayon sa committee report. Nakalagay po ba sa maskinasaang transparency portal na ginawa natin, isa sa mga unang resolusyong pinasa natin, kaugnay sa budget, kung sino nag-propose individually? So all of this naman ho, mayroong mga records na pinapadala ho. I agree, Mr. President. Compile naman namin. I agree, Mr. President. But again, And then, during the technical working group, we go line by line also. Lahat po ng mga items, line by line, and pinag-uusapan ho doon kung sino nag-propose, kung ano pa, kung hindi ho kaya ma-accommodate, ano ho pwedeng i-accommodate, pinag-uusapan naman ho doon. Again, agreed, Mr. President. We have no debate there. The point is, although it's collated, although it's compiled, is it found anywhere?
It's hindi ho namin in-upload sa portal, if that is the question of His Honor. Yes, so it's not in any portal. But lahat ho yan ay may basis and recorded. Yes. Ididepensa naman ni SP Soto ang Finance Chair at ang mga ginawa nitong maging transparent ang mga deliberasyon sa national budget at pinasalamatan ang minorya sa pagpapaalala sa taumbayan dahil recorded naman anya lahat ng proseso na pwedeng balikan at busisiin. During our time and during their time, basta't nag-committee report, tapos yun na yun, mag-interpellation, pero pagdating ng period of amendments, magsasubmit lang sa chairman lahat. Hindi alam ng taong bayan kung ano yung mga sinubmit. Unlike what we want to do today, di ba? Kaya mabuti na lang na binabanggit nila sapagkat madali naman makikita yung record. Target na may pasa sa loob ng linggong ito sa second at sa third and final reading para maisalang na sa Bicameral Conference Committee sa susunod na linggo, kung saan paplansyahin ang mga hindi magkatugbang probisyon sa bersyon ng Senado at Kamara bago ratipikahan para malagdaan ng Pangulo. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Pinaiimbestigahan ng Land Transportation Office ang 946 million peso command center nito sa ICI. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, kabilang sa mga nais nilang pasilip sa komisyon ay ang kontraktor ng proyekto na SunWest Corporation na pag-aari ni resigned Congressman Zaldico. Pasisilip din ng ahensya ang ilan pang gusali nito na may posibleng anomalya kung saan SunWest din ang kontratista. Iligal umanong sinipa si Dr. Lailani Lacuna bilang presidente ng Liga ng mga Barangay ng Maynila. Kapatid po siya ni dating Manila Mayor Honey Lacuna na siya namang nakabangga ni Manila Mayor Isko Moreno noong May midterm elections. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Balik Lacuna versus Moreno ang lungsod ng Maynila matapos magsampa ng kaso ni Dr. Lailani Lacuna, kapatid ni former Manila Mayor Honey Lacuna, kaugnay ng pagpapatalsik sa kanya bilang presidente ng Liga ng mga Barangay ng Maynila nitong Nobyembre. Sa nakuha mga video ng Billionaire News Channel, makikita ang pagtitipon ng mga barangay chairpersons ng 896 barangay sa Maynila. Ayon kay Lacuna, hindi niya alam ang nangyaring assembly. Nagsampa ng kaso sa ombudsman si Lacuna for grave misconduct and grave abuse of authority dahil malinaw na ang mga opisyal ng Maynila daw ang utak ng umano'y iligal na prosesong ito. Sa ilalim ng bylaws ng Liga ng mga Barangay, tanging ang National Liga ang pwedeng magtanggal sa sitting president. Sila lang din ang pwedeng magsagawa ng special elections kung kinakailangan. Kaya para kay Lacuna, wala sa padamihan ng bumotong barangay chairperson ang usapan dahil maraming nilaktawang proseso ang quorum na nagtanggal sa kanya. Maririnig sa isang video na inimbitahan daw ang lahat ng punong barangay at discretion ng mga ito ang pumunta sa sinabing pagtitipon. Ang tanong ni Lacuna, sino ang nagpatawag sa mga barangay chairman? Sino rin daw ang nagpondo ng assembly? Tinanong natin si Mayor Isko Moreno at itinanggi niya na may kinalaman siya sa nangyaring botohan. Noong November 11, binati ni Mayor Isko ang mga bagong halal na opisyal ng Liga kasama si Vice Mayor Chi Atienza na running mate niya noong nakaraang eleksyon. Naghain din ng hiwalay na kaso sa Manila Regional Trial Court si Lacuna laban sa City Council ng Maynila, kina Atienza at Moreno para ma-nullify ang pagkakatanggal niya sa Liga ng mga Barangay. Ayon sa Liga ng mga Barangay ng Pilipinas, hindi naaayon sa Constitution and bylaws ng National Liga ang isinagawang assembly sa Maynila. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. A homecoming fit for a queen. Napuno ng hiyawan sa Manila at paligid ng SM Mall of Asia sa Pasay City. Dito kasi ginanap ang Grand Homecoming Parade ni Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo.
Wearing a stunning fitted white gown, all smiles at glowing ang beauty queen as scores of fans filled the streets para makita ang pambansang manika. Before the parade, Atisa visited the Manila City Hall at binigyan ng key to the city ni Mayor Isko Moreno. May wish din daw si Yorme at tinawag niyang Ambassador of Hope. So say, we're always welcome to that City Hall in Manila. You have the key already. When it is luck, you can open it. Totoo ba ito? Tatali ko ito? Nanliit ako eh. Pero sa pagmamahal, pantay yan. Yan, no? I hope you will find somebody that will make you happy. Over in the U.S., ibinida ni First Lady Melania Trump ang Christmas display sa White House na siya mismo ang nag-conceptualize. Sa video, Trump is seen walking through the building's different rooms that were decked out in festive finery. Sa ilalim ng temang Home is Where the Heart Is, this year's decorations feature more than 50 Christmas trees and portraits of President Donald Trump. 1,500 volunteers daw ang needed to install the decors. Ayon sa White House, the First Lady drew inspiration from the joys, challenges, and frequent motion derived from motherhood and business. Netizens are pushing back naman sa bagong TikTok video ng White House. The post uses Sabrina Carpenter's hit song Juno while mocking the people arrested by the Immigration and Customs Enforcement or ICE. Sa caption, ni-reference pa ang lyrics ng kanta saying, quote, "Have you ever tried this one? Bye-bye." Some social media users are calling on Sabrina to react and file a complaint. But so far, wala pa siyang comment. But recently, Olivia Rodrigo also slammed the Department of Homeland Security for using her own song sa anyay racist and hateful propaganda ng ahensya. Gerald Anderson may nilulutong project for the Filipinos in the West Philippine Sea. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Life-saving partnership ang hatid ng PCSO at LRTA sa mga pasahero. Sa tulong ng newly installed heart devices, madali na silang makakatugon sakaling may makaranas ng cardiac arrest. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. May mga portable automated external defibrillator o AEDs na sa LRT Line 2 trains and stations. Bigay ito ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa LRTA. Nakakatuwa naman po sa ngayon, nasa Philippine Charity Sweepstakes Office po ako, meron na po kaming kakayanan na tumulong sa mga ganitong institutions, organizations. At inilapit nga ni Administrator Hernan Cabrera na magkaroon defibrillators for us to donate defibrillators po sa lahat ng train stations, sa lahat ng trains. This is the first mass transport system in the Philippines to be equipped with AEDs, no? Yung mga automatic emergency defibrillators, no? So, this is very significant. It's a taste of the first world, if I may say. But not only that, kung may mangyari pong emergency requiring or a heart attack requiring defibrillators, meron na po tayo. Bukod dito sa mga AED natin, consistent po na binibigyan po kami ng libreng gamot. Bibigay po ang PCSO sa amin. Siya naman namin binibigay sa ating mga pasahero. Araw-araw marami sa ating mga pasahero natitisod, nasusugatan sila. Yung iba nahihilaw dahil minsan gutom, minsan may dysmenorrhea lalo sa mga kababaihan, minsan may mga sakit sila na inaabutan ng pagkahilaw dito sa loob ng tren, sa loob ng istasyon. At lahat ito inaasikaso natin.
Matagal nang isinusulong na may eksperto sa sakit sa puso na magkaroon ng AEDs sa mga pampublikong lugar gaya ng mga public transportation, malls, palengke, simbahan at mga opisina dahil makatutulong ito sa mga biglang inaatake sa puso. Ang AED kasi ay nagbibigay ng electric shocks para i-restart ang puso kapag bigla itong nag-fibrillate at huminto. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakaroon ng AED sa matataong lugar ay makatutulong para tumaas ang tsansa na makasurvive sa heart attack. Ngayong araw, formal nang inilunsad ng PCSO at LTRA ang kanilang life-saving partnership. 30 AED ang in-install sa strategic areas ng LRT Line 2. Dumaan sa training ang health personnel ng LRT Line 2 at nakipag-coordinate na rin ang LRTA sa mga kalapit na ospital na pagdadalhan ng pasyente. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Iisang pamilya sa iisang bubong. Yan ang mensahe ni Cebu Governor Bam Baricuatro sa Christmas tree lighting sa Kapitolyo. Pinadapa man daw ang mga Cebuano ng lindol at bagyo, sabay-sabay din silang babangon at sasalubungin ang Pasko. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy. 3, 2, 1! Sadyaning taknaan, dapit sa kahimayaan. Paskong Pasko na sa Kapitolyo ng Cebu matapos ang Christmas tree lighting kasama si Governor Bam Baricuatro. Kasabay ng pailaw ang anunsyong wala munang mga marangyang Christmas party sa probinsya. Hinikayat ng gobernadora ang kapwa Cebuano na magtulungan para mapabilis ang pagbangon ng mga pamilyang biktima ng mga kalamidad. This year, Cebu has felt like one big family, hurting together, rebuilding together, and now hoping together. This Christmas is not about extravagance, it is about reflection. About choosing to be better and not bitter, kinder and not angrier, more united, not divided. Kasabay ng sa Kapitolyo, pinailawan na rin ang The Christmas Tree of Hope sa loob ng Fuente Osmeña Circle sa Cebu City. Annual tradition na ng pamilya Luwelier na magtayo ng Christmas tree sa isa sa mga kilalang landmark sa syudad. That has always been our objective each time we light this tree, to give joy and hope to the people of Cebu. Ika-25th year na ng ML Christmas Tree of Hope sa Fuente at ang pagpapailaw ay hudyat ng pagsisimula ng Pasko sa Sugbo kung saan gabi-gabi ay may entertainment shows at magpapatuloy na ito hanggang sa Sinulog Festival sa Enero. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Hindi na magko-crossover ang Cherry Tigo sa next season ng PBL. With heavy hearts, nagpaalam na sila at nagpasalamat sa mga naging bahagi ng kanilang 11-year journey. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay. Matapos ang 5 taon ng paglalaro at tagumpay, opisyal nang inihayag ng Cherry Tigo Crossovers ang kanilang pag-alis sa Philippine Volleyball League na nagtapos ng isang makasaysayang kabanata sa pro volleyball sa Pilipinas. Sa isang emosyonal na post sa social media, ibinahagi ng franchise na isinara nila ang programa pagkatapos ang 11 taong pagsasama-sama sa laro. Simula noong 2014 bilang Photon Tornadoes, bago formal na nag-transition sa PVL noong 2020. Nagpasalamat ang may-ari ng franchise na si Bilyonaryo Romel Sitin sa lahat ng nakasama sa kanilang journey. Aniya, ang tagumpay ng team ay hindi lamang nasusukat sa mga tropeyo, kundi sa talento na na-develop at sa paraan ng pagre-representa ng Pilipinas sa pinakamalalaking entablado. Sa loob ng 5 seasons sa Pro Ranks, nakasama ang Cherry Tigo sa mga pinakamakapangyarihang koponan. Naitala nila ang kauna-unahang Pro Championship ng Liga noong 2021 nang talunin ang matatag na Creamline Cool Smasher sa isang dramatikong 5-setter. Pero sa 2025 Reinforced Conference, nabigo ang crossovers at nagtapos sa ika-10 pwesto na may 2-6 record. Sa PBL Invitational naman, nagtapos sila sa ika-4 na pwesto pero hindi nakapasok sa playoffs. Sa paglilinis ng roster at pag-bring ng contracts, inaasahang magiging free agents ang mga veterano tulad nina Ara Galang,
Abby Maraño, Maylin Baat, kasabay ng mga bagong talento at rookies na sila Ren Peñafel, Jean Soreño, Erica Deloria at Rayan Cañete handang sumali sa iba pang koponan. Ang kwento ng Cheritigo Crossovers, puno ng tagumpay, sakripisyo at resilience, ay mananatili sa kasaysayan ng Philippine Volleyball. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Disrespectful, unbelievable, and messed up. That's how netizens describe na ang experience ni Japanese singer Maki Otsuki sa China. She was singing the theme song of the hit anime One Piece nang hininto siya midway during the Bandai Namco Festival 2025 in Shanghai. Ayon sa reports, the whole 3-day event was later canceled. Relations between Beijing and Tokyo have soured this month after Japanese Prime Minister Sanai Takaichi suggested that Tokyo could intervene militarily in any attack on Taiwan. Get ng netizens, hindi dapat affected ng diplomatic spat ang cultural events. Kim Chiu takes her own ate to court for alleged qualified theft. Ayon sa ulat, naghain ng complaint si Kim against Lakambini Chiu in Quezon City after discovering serious financial discrepancies in their business. No word yet kung anong negosyo ang in question, but malaking halaga ng business assets umano ang nawawala. Her lawyers are quoted as saying ilang beses trinay ng Chiu sisters na ayusin ang problema, but they failed to come to a resolution. Single but not ready to mingle. Yan ang current status ng actor/producer na si Gerald Anderson. For now, he's focused daw kasi sa projects, including one na para sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea. From Kim Chiu, Maha Salvador, Bea Alonzo, and Julia Barreto, Gerald Anderson's love life has always been under the public eye, almost as much as his on-screen career. And after years in the spotlight, the leading man-turned-producer has now chosen a quieter, more private chapter when it comes to matters of the heart. So the daily dish ng Billionaire News Channel, nilinaw ni Gerald ang kanyang current relationship status. I'm single but I'm not ready to mingle. Focus ngayon ang former teen heartthrob sa several projects, including his new film, Reconnect, which he is both acting in and producing. Gerald is also setting his sights on a new kind of story, one rooted in real lives, real struggles, and real sacrifice. Gerald revealed this advocacy could soon turn into a real on-ground experience, one that will take him directly to the front lines in the West Philippine Sea. The Philippine Coast Guard is the #1 entity protecting us from outside forces. Yes. Right now. Have diba? you been to the We were supposed to go 2 weeks West ago. Philippine Sea. Na-move siya because of the mga typhoons and everything. So what that's were you gonna happening. do there? Just check it We out. were supposed to go to Pag-asa Island. We're still gonna do it. I think January or something. Here's another exciting project starring Gerald Anderson. Inalabas na ang unang pasilip sa sequel ng 2018 hit action thriller na Buy Bust. Titled Buy Bust: The Undesirables, the follow-up will actually be a series that's coming out on Netflix very soon. Si Eric Mati pa rin ang director, while multimedia superstar Ann Curtis still leads the star-studded cast. Gerald confirms sa The Daily Dish ng Billionaire News Channel that the cult favorite action film is now in an expanded version para sa Netflix. It's very timely. It's something that, like, imagine mo just losing internet, really losing it. Yeah. Kasi there's been like, I'm sure you've been to some buildings or na walang internet, walang Wi-Fi. Diba? You get that sense of, oh my God. Even when there's no signal, people freak out. Yes, yes. And that's how the movie was created. Kasi we were in this location where we were shooting Buy Bust. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Pinky and Willard. Thank you, Monique. Undesirable. So malamang pag-uusapan doon yung flood control scandal. Ano? Sa dami ng mga undesirable sa isyong yan. Dun sa mga nagtataka, meron pong bagong pangalan, ang pork barrel. It's called Alukable.
Anong inaalok kaya nito? Yun na nga, iniisip ko, saan kaya galing yung salitang yon, di ba? Kasi ngayon ko lang siya talaga, actually narinig ko na siya before doon sa interview kay Congressman Leviste. Actually, I think sa kanya pa nagsabi yung paano i-pronounce. Kasi hindi ko nga alam talaga yung May ganung word pala. salita. Allocable. Oo. So, ang ibig sabihin daw ng allocable, yung funds na ready para sa isang mambabatas para sa kanyang distrito. Okay. Yun ang inaalok. Oo. Kaya I will allocable it to you. Ay nako, sana maalokan din tayo dahil 23 days to go na lang. Magpapasko na po. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.